Guys, yung Charge X portable charger natin is now upgraded. This is the Charge X version 2. If you look at the design, yung itsura niya mukhang parehong-pareho lang nung version 1 natin, no? Pero meron tong 3 important upgrades. Pag-usapan natin. Umpisahan ko sa upgrade na para sa akin is very important. Number 1, meron ng heat sensor yung plug niya. Alright? Kung mapapansin nyo, pag kinumpare mo to doon sa version 1, mas mataba to dito. So, meron siyang heat sensor na nakakabit sa ground. Now, kung nakita nyo yung mga post ko before sa Facebook, I was trying to explain na yung mga circuit breaker natin, nakaka-detect lang yun ng mga circuit overload kapag hindi stable yung kuryente, magte-trip siya. Pero walang sensor yon for heat. Now, may nakikita kayong mga post sa Facebook na nasusunog yung portable charger nila. One of the main reasons for that is kapag sinaksak mo sa plug tapos hindi siya yung snug fit, hindi siya yung saktong-sakto talaga, yung loose connection na yan will generate heat. Kapag tumagal, iinit ang iinit, magkukos ng apoy. Dito, meron tong heat sensor. So kapag na-sense niya, pwede niyang stop yung operation ng charger. So number 1 yan, very important. Number 2, para sa akin, na napaka-importante, meron na siyang kasamang adapter. So, from 3-prong, papunta sa 2-prong. So, with the adapter, hindi mo na kailangan tanggalin yung ground. Isaksak mo lang tong adapter dito, and then, you're ready to go. So, pag out of town kayo, road trip kayo sa mga Airbnb, or even sa mga small cafe, or sa resort, katulad nung nangyari sa amin, many times, pag nag-road trip kami, typical na walang ground yung saksakan. So, ayan. Now, etong plug na to is made of ceramic. So, magandang klase siya. At yun nga lang, take note, this is only 15 amperes. Alright? So, guys, remember, katulad nung sa version 1 natin, etong portable charger natin, si Charge X, can go as much as 3,500 watts or 3.5 kilowatts yung power niya. Yung amperage na ginagamit niya is 16 amperes. Ngayon, nire-recommend natin na you plug it to 20 amperes. Ngayon, kapag ginamitan mo na nitong adapter na 15 amperes, you need to step down yung power nito na ipapakita ko sa inyo mamaya for those who are new to our channel na hindi pa napapanood yung version 1. So, yun nga lang, again, very convenient sana to, but pag ginamitan mo nito, kailangan mong ibaba kasi 15 amperes lang to. Alright? Ngayon, another thing you have to consider, kapag gumamit ka nito, wala na yung heat sensor mo. Remember guys, yung heat sensor na to, nakakonect dito sa ground. Alright? So, syempre, kapag ginamitan mo na nitong adapter, wala nang connection yan. Ito na lang ang gagana. So, kung mag-overheat man to, hindi ma-detect nito. So, take note of that lang. Okay? So, anong magiging practical usage mo nito? So, kapag ka nasa bahay ka, like what we always recommend, pag nasa bahay ka, nandun ka madalas mag-charge, isasaksak mo pa rin ito, magpagawa ka ng may ground. Kasi kahit papano, mas safe pa rin kung merong ground. Ngayon, kapag aalis ka, tanggalin mo to, tapos kung yung pupuntahan mo walang ground, gagamitin mo na to. Right? Kasi sa version 1, napilitan tayong tanggalin yung adapter. Di ba? Kasi pag lalabas ka, pag wala kang masaksakan, hindi mo naman yan pwedeng gamitan ng mga ordinary adapter ha, yung mga pambahay. Hindi nyo, wala ako ditong sample. Pero yung mga pambahay na tag 10 amperes, hindi nyo pwedeng gamitin dito. Masusunog. Okay? So, that's number 2. The third upgrade is, meron na siyang app. Ayan, oh. Ang ganda. So, very convenient. Dito ka na mag-a-adjust ng mga settings mo instead na directly dito sa button niya na medyo a little bit inconvenient gamitin. Okay? Di ba? Meron tayong button dito. So, very nice. Na-experience ko to doon sa pagpunta namin sa Santa Magdalena sa Sorsogon. Very easy to manipulate, change the settings and all that. And meron kang data na mabilis mo lang din makikita and other information dito. So, pag-uusapan natin later, ipapakita ko sa inyo paano mag-connect dito sa ChargeX natin. Now, with all those 3 upgrades, heat sensor, adapter, and the app, medyo tumaas ng konti yung presyo natin. So, from 9,000, this is now 11,000 pesos. I think for the price
of additional 3,000, I think sulit na for all those 3 updates. Okay, next, let me show you how to use the app. So, of course, you need to plug this. Kailangan naka-power on to. So, nandito lang ako sa bahay, nasa kwarto lang ako. Pwede naman to isaksak sa regular outlet. As long as the gun is not yet connected sa car, hindi pa yan magdodraw ng power. Okay? Right now, sa ganyang mode, regular, ano lang yan, appliance lang, kumbaga, regular device lang yan. So, habang naka-plug siya, babalik tayo dun sa table, magko-connect tayo remotely via Bluetooth. First, you need to download the app, no? So, you can scan the QR code here. Ito yung para sa Android, ito yung para sa iPhone. Now, using Android, pag in-scan mo to, this will redirect you to a URL to a page na manually i-download mo yung application niya. Hindi siya available sa Play Store. Okay? Now, sa Apple naman, you can either scan the QR code and it will redirect you to the App Store, or pwede mo rin naman i-search tong name na to. Alright? So, for my case, since naka-iPhone ako, I just scan the QR code. So, ayan, naka-install na yung WeGood charger. Okay? Ayan. Now, you can create your own profile. You can sign up, create your own account. And then here, merong Bluetooth, scan, and Wi-Fi. Just ignore the Wi-Fi kasi yung Wi-Fi functionality for the Charge X version 2 is not working. It's not available. Right? Available lang dyan is the Bluetooth. So, Bluetooth, and then madedetect niya na yung available na Charge X around your area. So, this app can actually control more than one. Marami ka pwede ilagay dyan kung maraming Charge X sa paligid mo. Right? So, pag-click mo niyan, connecting device, and then, pinapasave sa'yo yung serial number in case daw magkaroon ng problem. So, just confirm. Now, during your initial setup, the very first time na mag-setup ka, it will ask for a Bluetooth password. Okay? Na makikita nyo naman nandun siya available sa manual. Of course, hindi ko na i-share dito sa video natin. Okay? Now, here, you can see kung ano yung voltage, current, power, blah, blah, blah. But right now, walang activity yan since hindi naman nga naka-plug yung gun natin dun sa car. So, pinakita ko lang sa inyo how the app connects to the device, to the Charge X, and then how the app looks like. Meron akong footages while I was using this doon sa Santa Magdalena sa Sorsogon. Yun ay ipapakita ko sa inyo. Ayan, it's now 5:06 p.m. Nag-umpisa na tayo mag-charge, no? Although yung sinasabi ng technician dito, yung capacity daw nung port, nung plug, yung socket na sinasaksakan namin, hanggang 40 amperes daw. Medyo di ako sure kung gaano katotoo yun. Sinasabi naman niya na yung breaker, well, I will easily believe na yung breaker is 40 watts. Pero yung mismong socket, not very confident na 40 yan. So, kaya medyo alalay lang ako. Although, ang requirement naman talaga ni Charge X for the maximum 16 amperes is only 20. So, possible na 20 yan. Pero I'm just being careful. Sinet up ko muna siya na, ayan, 14 amperes lang. Okay? Kasi for sure, yung saksakan na yan, sa tingin ko naman, 15 amperes. Kaya yan. So, sinet ko lang muna sa 14. Okay? So, with the 14 amperes na setting, ayan. Ang power na dinideliver niya right now is 3 kilowatt, 3.04 to be exact. And binomonitor ko yung temperature. Right now, naka 38 degrees Celsius. That's more normal. That's okay. So, we've been charging for 3 minutes. Monitor ko, babalik-balikan ko to for the next 30 minutes to 1 hour. Kapag ka hindi naman tumaas yung temperature, if everything looks okay, gagawin ko na siyang 16 amperes. Yun na yung magiging maximum na makakakuha tayo ng 3.5 kilowatt hour. Alright? The same length of cable, total of 5.5 meters. Ayan, umabot dito. Abot siya. Sakto lang. Hindi namin kailangan yung extension. And then tomorrow, pag may time pa kami, I'm just gonna magsuswap lang kami ni Sir Alex. Ito naman ang i-charge namin. Now here, inside the car, the BYD E-MAX 7, tingnan natin. Ayan, it says here, yung power na nare-receive niya is only 2.6 kilowatt. So, malaki difference, no? Nabawasan ng 400 watts
From 3, naging 2.6. SOC natin is 32%. And ang time remaining para maging 100 is 14 hours. More than enough na yan kasi it's only 5:09 p.m. Mag-uumpisa pa lang kami. So 12 hours is 5 a.m. tomorrow. Mag-check out kami siguro mga 9 or 10. So sobra-sobra. And later, kapag inakyat ko pa sa 16 amperes yan, makakakuha tayo ng higher power na charge. So I'm expecting by tomorrow, by the time we check out, 100% na kami, and optimistic ako, pati si Alexa matcha-charge namin. It's now 1 hour no since we started charging. Silipin ko lang kung kumusta yung Charge X natin, especially yung temperature. Now, one thing na you would really appreciate with the app is that kapag ka ganitong tight space, di ba? Medyo hassle na papasok pa ulit ako dun, di ba? Dito na lang. I can use the app. Right? So, magkoconnect ako ulit. Ayan. So, ayan. We can monitor. So, as you can see, it's now 6:08. So, yung temperature niya is 45 degrees Celsius. Parang mga 30 minutes ago, chinek ko na siya actually. Nasa 44. So, tumaas lang ng 1 degree Celsius. So, we've been charging, ayan, 63 minutes na nga, more than an hour. And yeah, the total amount is 3 kilowatt. Right? And then yung power niya is 2.97. Now, since it looks okay, pwede ko nang taasan yung amperage. Alright? So, sinet ko muna siya sa 14. Like I said, for testing lang muna. So, pwede natin itong iakyat. Remember guys, ang maximum nito is 16. So, ilalagay ko na siya sa 16. So, from 14, it's now 16. And then, confirm. Saved successfully, fetching, ganyan. And then, let's go back. Ayan. Now, ayan, 3.5 na yung power niya. Pinapakita niya dito. Right? And then, yung temperature, bumaba pa tuloy. 44 degrees Celsius na. Ayan. Nice. So, yung current, as you can see here, ayan, 15.7. So, yan, nakuha na natin yung maximum na 3.5. But, the question is, ilan talaga ang pumapasok sa car? Tingnan natin. There you go. Naging 3.1 na siya. Ang maganda, ayan no, mamomonitor mo. So you can bring the phone here, makita mo yung activity nung Charge X version 2. And ayan. So yung actual na dinodraw na power from the wall socket is 3.52 kilowatt. Pero yung pumapasok sa car mismo is 3 kilowatt. So just imagine no, kung ang gamit mo yung standard na portable charger supplied by the brands, by the car manufacturers, like for example sa BYD, 2.0 lang siya. So ang dinodraw na power is 2.0. So ilan na lang ang pumapasok sa car mo? 1.6 na lang minsan, di ba? So ayun, kaya mas mabilis. So for cases like right now, nag-road trip kami dito sa Bicol and medyo scarce talaga yung charging stations dito. The Charge X will really save your day. Diba? Malaking bagay. So, ayan. So, kahit pa right now, it's saying 11 hours and 30 minutes remaining before mag 100%. We have more than that time. Kasi bukas pa kami mag-check out mga siguro 10 a.m. Something like that. Marami pa pong functionalities yung app ng Charge X version 2 natin. So, kayo na po bahala mag-explore. Ang ginawa ko lang po ngayon is pinakita ko lang sa inyo yung basic so that you can use the charger and the app right away. Pero meron pa yung mga nakatagong functionality dyan. Depende sa usage nyo. So, yeah, kayo na lang po mag-explore. Good morning, team! It's now 10:46 dito sa Sorsogon. So, anong nangyari nito kagabi? Nagba-brownout pala kasi dito. So, mga bandang 2 a.m. nag-stop to. Nagkaroon ng power interruption. Umandar yung generator. So, ako naman, just to be safe, hinugot ko siya, tinanggal ko. Tapos, pagising ko ng mga 6:30, bumalik na yung power supply. Well, I don't know kung anong oras bumalik. Pero pagising ko ng 6:30, bumalik na. So, sinaksak ko. Nag-resume siya ng bandang 6:30 kaninang umaga. Tapos ngayon ko lang ulit binalikan, 10:47. Tingnan natin yung
SOC natin. Nice! 100%! Meron na ulit tayong isang buong 420 kilometers. Ayan. Can you just imagine kung hindi namin dala yung Charge X? Kasi dito sa Sorsogon, medyo mahirap talaga makakuha ng charging station. Ang meron lang SM City Sorsogon, isang port lang. At hindi rin kami nakapag-charge doon kasi pagdaan namin, may gumagamit. So, ayun, buti na lang. The Charge X saved the day. And etong resort dito, the owner was kind enough, pinayagan kaming mag-charge. Naintindihan ko po yung iba sa mga subscribers natin, followers natin are mga senior na, no? And ayaw nila ng mga complicated na app. So, just to let you know, parehong-pareho pa rin po ito ng version 1. Kung ayaw mong gumamit ng app, okay lang kasi ma-set up mo pa rin naman siya using this manual button here. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin using the version 1 video na na-publish natin last time. Take note guys, huwag nyo muna itong isasaksak doon sa car ha. Kasi kapag sinaksak mo na ito doon sa car, ibig sabihin magcha-charge na yan. Hindi ka na makakapag-change ng current settings mo dito. By default, naka 16 amperes na siya. Yan yung pinakamalakas niya. Ngayon, kung i-adjust natin, long press kayo dito. Ayan, and then andyan yung options mo. To select between the two options, one short press lang. Ayan, short press. Lilipat siya. Ngayon, kung gusto mong pumasok sa current, for example, long press, ayan. Andyan na ngayon yung mga options mo. Okay? So, again, to go through the selections, short press lang. Ayan. Okay, so ayan, nakikita yung mga options, no? 8 amperes, 10 amperes, 13 amperes, 16 amperes. Since verified naman natin na yung wall socket natin dito is more than 20 amperes, it's actually 30 amperes, sobra-sobra siya, pwede na tayo dito sa 16 amperes. So, yan ang isa-select natin. Long press. Ayun, success. Marami ang bumili ng version 1 natin at ang karamihan sa mga questions nila kung meron daw store. Meron pong warehouse ang Charge X pero yung selling nila is online lang talaga. Alright? So, mag-Viber po kayo sa number na yan, i-confirm nyo lang yung payment ninyo and then yung warehouse ni Charge X ang mag-ship nung Charge X portable charger natin sa location ninyo. Now, yung iba gusto mag-test muna. Tested na po namin to. So far sa experience namin, yung VF3 ng VinFast lang ang hindi pwede sa kanya. The rest of the other VinFast models nag-work. Okay? Pagdating naman sa BYD, lahat ng BYD vehicles na available dito sa Pilipinas, na binili dito sa Pilipinas, na naka CCS, na naka Type 2, compatible po ito. Na-test na rin natin to sa Jetour. It's also working. Alright? And then, ano pang ibang car ang na-test natin? Yeah, so far yung pa lang yung mga brands na na-test natin. As long as naka-Type 2, this will work, except sa VF3. This is still the same 5.5 meters yung length niya, no? And in case you need an extension, ilalagay ko po dyan yung link ng mga materials na ginamit namin sa pagbuo ko ng extension. Papakita ko po ulit sa inyo yung video na how to build the extension. Now, just a reminder, kapag ito ang gagamitin ninyo, please make sure na minimum 20 amperes ang load capacity ng extension ninyo. Kapag sinabing 20 amperes from the receptacle, yung sinasaksakan, to the cable, all the way to the plug, dapat 20 amperes ang minimum load capacity niya. Alright? Para sigurado tayong safe yung extension po ninyo. And again, i-remind ko lang po kayo ulit, ideally, mas maganda kapag ito, yung Charge X portable charger natin, naka-plug directly sa wall socket and sa car. Nothing in between. Yun sana po ang pinakamaganda, pinaka-ideal at pinaka-safe. Pag-usapan natin yung sinasabi kong safety risk. So, yung Charge X, magagamit mo nga siya ng walang grounding. Pero yun nga, may safety risk. Yung Charge X has all these safety protection. Meron din siyang overheating protection that help prevent battery degradation, may leak protection, overload, and overvoltage protection. But still, it is not as safe as a grounded setup. Sabi ni Gemini, without a ground, if there's an internal insulation failure in the car or charger, the metal body of the vehicle could technically become live.
You might feel a tingle or kilite when touching the car. Alam mo yun, yung naka-experience ka na siguro ng nag-ground ka, di ba? Pero bihirang-bihira naman itong mangyari. Sabi rin ni Gemini, when using the charger, avoid touching the car. Magsuot ng sapatos when walking near the car. Avoid staying in the car. ChargeX is really designed as your travel buddy. Mahirap talaga makahanap ng wall socket na may ground. Since our local infrastructure is not perfect, this is the solution. Kahit nga sa majority ng mga bahay natin dito sa Pilipinas, walang ground, di ba? Next topic natin is the extension cord. Bago tayo mag-umpisa, lilinawin ko lang. Ang pinaka-ideal, pinaka-safe na scenario talaga is walang extension cord. Hanggat maaari, mas maganda kung makakapag-direct ka using the charger, regardless kung yung ChargeX or yung BYD portable charger. Hanggat maaari, kung may sasaksak mo sa wall socket sa bahay, sa power supply mo, directly, yun ang mas maganda. Yun ang pinakamaganda, yun ang pinaka-safe. Pero kung talagang need mo ng extension, then ito, pag-usapan natin. Kung kailangan mong gumamit ng extension for the ChargeX, okay, remember, ang maximum power nito is 16 amperes. Kailangan mo na ngayon ng mas mataas na load rating ng extension cord. Okay? So, ito, mga papansin mo, mataba to. This is, ang gauge nito, may tinatawag kasing AWG, American Wire Gauge. Yun yung pang-measure nila. This is American Wire Gauge number 12. Okay? Etong dati natin, this is AWG number 14. So, mas mataas ang number, mas maliit. BYD charger kasi is only 15 amperes. Kayang-kaya dito sa 14. Kaya, ito ang ginagamit ko before. Alright? Ngayon, kapag gusto mo ng mas malakas at kailangan mo ng extension, kailangan mo mag-upgrade din ng extension cord. So, this is AWG number 12. Malaki ang difference yan. Ayan. Mas mataba. So, may mga iba-ibang available na wires, no? Na capable ng 20 amperes na load rating. Papaliwanag ko lang. Ito, ang tawag sa wire na to is Royal Cord. Ang Royal Cord is a type of wire, not brand. Okay? Lately ko lang din naintindihan yan. So, sinisimplify ko na lang sa inyo. Ang ibig sabihin kasi ng Royal Cord, ito makapal yung coating niya. Sana nasisilip nyo dun sa loob. Ayan, makapal yung rubber. Tapos may mga insulation pa siya. So, yung Royal Cord is actually designed na gawing extension kasi, you know, kapag ginagamit mo, idadrag mo, hihilain mo, sasabit kung saan, mas matibay yung protection niya. Wag ho kayong kukuha ng ibang wire na manipis. Okay? Yung wire na binabaon sa wall na pambahay. Hindi po yun maganda, hindi yun recommended sa ganitong usage, sa ganitong use case. Kasi pag hinila-hila mo yun, mamaya mabalatan yun, lumabas yung copper, yung wire mismo nung cable, delikado. Pwede mag-cause ng short circuit and baka makuryente ka. So, ganitong klaseng wire talaga dapat, Royal Cord. Now, pagdating naman sa Royal Cord, may iba-ibang brand. May Philflex, tsaka may Duraflex yata yun. Tapos merong iba na hindi ganun ka-popular at mas mura, lower quality naman. So, based lang ulit, again, sa research ko sa Google, ang recommended nilang brand na available dito sa Pilipinas is Philflex, tsaka yung Duraflex yata yun. American brand naman yun. So, yung dalawang yun, pag kinumpare mo sa iba, yun ang pinakamahal. So, kung ako, hindi ako magtitipid, yung dalawang brand na yun ang gagamitin ko. So, eto ngayon, Philflex to. Itong ginamit ko. Guys, ako lang ang gumawa niyan. DIY ko lang yan. Let's talk about safety, no? Bago tayo mag-proceed, may disclaimer lang ako. Hindi ako certified electrician, ha? Hindi ako electrical engineer. Mahilig lang ako mag-DIY since nung bata pa ako. And mahilig ako mag-research. So, etong mga sinishare ko sa inyo, mga ni-research ko lang din to sa Google. Okay? So, one thing you need to understand, kung ang requirement is 20 amperes, dapat lahat ng pyesa mo dyan 20 amperes. 20 amperes yung cable, like I mentioned kanina, 20 amperes yung circuit breaker, 20 amperes din tong socket, 20 amperes din tong plug. Okay? So, dapat lahat yan. Kasi, pag mayroon dyang isang below 20 amperes, magiging weakest link mo yun, kumbaga. At baka hindi niya kayanin yung 16 amperes na current, baka malusaw siya. At doon ka magkakaproblema.
Now, in terms of material, honestly, ito, plastic to. Although 20 amperes yung rating niya, kung meron kayong makukuhang rubber, mas maganda. Kaya lang wala akong makuhang rubber na 20 amperes. Ito lang talaga ang nakita ko. Alright guys, that's it. Thank you for watching, and as always, please drive safe. Bye.